Si Romualdez at Escudero, wala naman talaga sila dun sa small committee. Pero since sila ang nag-appoint ng mga committee chairpersons, we can know for a fact na meron silang galamay sa kung ano man ang nangyayari sa BICAM insertions. Dito rin nalaman sa saradong Bicameral Conference Reconciliation Thingamajig ang humigit kumulang na 142 billion pesos na insertion na ginawa ng Senate Majority nung si Chis Escudero pa ang Senate President, according to the Billionario News Channel. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Ayon pa nga sa mga nakalap na impormasyon ng BNC, nadagdagan ng bilyones ang mga pondo galing sa insertion sa Bulacan, the epicenter of the flood control scandal, at Baluarte ni Villanueva. Kasama rin yung Sorsogon na Baluarte ni Escudero at marami pang iba. Dito rin sa BICAM na ito, inutos raw ni BBM na mag-insert si Zaldico ng daang bilyones na insertions sa mga proyekto ng gobyerno. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Pero may mga nagtatanong, hindi ba si Marcos tinapyas at binito ang mahigit kumulang 200 billion pesos na parte ng budget? Kung in-insert niya yon, bakit